Good day everyone! Samahan niyo ako ngayong magluto ng sinigang na bangus. Ganito ang way ko ng pagluluto ng sinigang. Siyempre, andiyan ang bunga ng sampalok at papakuluan ko lang siya ng ilang minuto hanggang sa lumabas ang asin niya katulad nito. Once na ganyan na at nakikita nyo na lumalabas ang laman nito katulad nito, i-grind ko na siya ng gamit ang kutsara. Siyempre, tinigilan ko na sa part na yan para inano ko muna yung video para mas mag-grind ko siya ng maayos. At ganito na nga ang magiging itsura sa pagbiga-piga ng mga ng sampalok. At ganito na nga ang sabaw niya. Ready na para mamaya pangpaasim ng sinigang. At this point nga, isasalang ko na to isdang bangus. Syempre, nilagyan ko na ng sibuyas, kamatis, at bawang at nilagyan ko na ng tubig. At sisimulan ko ng pakuluan. Ayan, nilagyan ko na rin yan ng asin. At pag kumukulo na, hindi ko na videohan, nilagay ko na ang labanos kasi para mas mabilis siyang lumambot compare sa ibang gulay na ilalagay ko pa. Kasi alam naman natin na ang labanos ay matigas. Ayan siya. Tapos, ilalagay ko na ang other na gulay once na lumambot na medyo ang labanos. Tapos, isinunod na agad ni mama ang kangkong leaves. Ayan. At hinalo-halo na nga muna iyan. At pag malambot na yung mga gulay, syempre ilalagay na ang pangpaasim. Sabi ni mama, sa dulo daw talaga to nilalagay yung pangpaasim para hindi tumigas yung mga gulay, especially yung kangkong. Kaya ganyan kami magluto ng sinigang. Sa dulo namin nilalagay yung pangpaasim and that's it. After nyan, halo-halo na lang din at i-check kung malambot na ba talaga at kung may kulang pa sa lasa, pwedeng lagyan ng asin para maging mas masarap pa ito. At luto na nga ito. Syempre, magpe-prepare na ako ng aking kakainin. Sinigang, nilagyan ko ng sili. And then, yung isinabay ko na itlog sa sinaing. At nandito nga kami sa second floor sa taas namin. At katabi ko nga si mama na kumakain din siya for lunch. Super sarap nga ng sinigang na may sili. Lalo't lalo na tamang-tama yung asim at alat ng sinigang at lalagyan mo pa ng sili, sobrang sarap. And yan, na-prepare ko ng isang itlog lang muna yung kakainin ko kasi maraming sabaw at tamang-tama rin naman yung isda na pinili. Dito nga habang kumakain, nagkikwentuhan kami ni mama at nasabi nga ni mama na may nakalimutan na isang ingredient na nilalagay sa sinigang. Yun ang siling green. Kaya pala sabi namin na parang may kulang sa lasa at sa amoy niya. Pero kahit na kulang naman ang siling green, okay na rin. Hinabol ko na lang yung siling green sa mga susunod pang kumain. Pero ayan kinakain ko kahit walang siling green, masarap pa rin naman. Kasi sinigang pa rin naman yan, maasim. Nawala nga lang yung pagka-aroma ng siling green niya. Isa rin yun sa importante sa sinigang kaya. Sa dulo kasi yun nilalagay kaya siguro nakalimutan ko na gawa ng natakam na ako sa sobrang sarap ng amoy at gustong-gusto na rin kumain talaga. Huwag na lamang pansinin ng aking pagkagulo ng buhok at pagkahagard. Ang mahalaga kumakain tayo ng pagkain. Charot. Long time no vlog nga. Ilang days din ako hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy nung pumasok yung month ng December. So, kamusta kayo guys? Ako okay pa rin naman. Still kicking sa pag-low carb way of eating. Bale, nung December 5, ika 3 months ko na sa paglo-low carb. Hindi ko lang talaga na document ang bawat kasi nga na busy. So, umabot na ng ang aking kilo sa 50 kilogram. Syempre, hindi naman consistent na 50 kilogram and then pababa ng pababa. Naglalaro pa rin naman yung timbang ko sa 51, 52 ang pinakamataas and I'm so proud of it kasi dati sa 59 to 60 kilogram yung timbang ko.
nagiging 52 na ng pinakamataas, and then sobrang saya ko na yun. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa goal, lalo na matatapos ang taon. Siyempre, next year, mas magiging strict, and then magiging focus na kung ano talaga yung fitness goal ko sa paglo-low carb way of eating. At by the way guys, nakakapag-OMAD na rin ako paminsan-minsan lang nang hindi sinasadya. Ito yung 1 meal a day. Kasi minsan, pag nabibisi ako, at hindi rin naman kasi ako minsan nakakaramdam ng gutom, kaya nakakapag-OMAD ako. Pero hindi ko agad-agad yun. Hindi dapat agad-agad na gawin yun, lalo na sa mga beginner. Ako kasi, since 3 months na ako na naglo-low carb, na syempre nasasanay na ako sa mga low carbs na pagkain, kaya minsan nagagawa ko na yung pag-OMAD. Marami talagang pagtitiis at sacrifices para makamit mo yung goal mo. Hindi parang pinipilit o pinaparusahan mo yung katawan mo o yung sarili mo para lang sa changes na hinahangad mo. Sabi nga nila, may sariling isip yung katawan, kaya it takes time talaga. Hindi ito agad-agad, result agad. So, hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and comment para sa mga gusto pa ng update about sa journey kong ito. Thank you! Bye-bye!